So, ito ngayon, ang ipakita muna natin, no, siguro yung anong nangyari sa nung nakaraang nung inaresto si Digong Duterte. Doon tayo magsimula. Kasi ang theory natin sa ngayon, kahit pa maraming kidnapping nangyari, karumal-dumal na kidnapping nangyari, kahit na tumaas pa ang mga presyo ng mga bilihin at hindi bumababa ang presyo ng bigas, kahit pa matinding kurakutan nangyayari, kahit marami pang mga droga na binibenta ngayon sa kalsada, kahit mataas pa ang lahat ng mga presyo, ha? Hindi pa, ilang buwan na hindi pa naaresto si Digong, nandun na yun ang problema. Pero hindi man lamang bumabagsak ang rating ni BBM. Pero matapos ang aresto kay Duterte, sabihin na natin tama sila. Pero yung tingin ng tao, ang simpatiya na makatindi, napakatindi ng bagsak ng simpatiya. At yan ay pag-usapan natin mamaya. Pero i-play ko muna siguro yung sinabi ng pinakapitigang ex-justice ng Supreme Court na si Adolfo Ascona. Pakinggan niyo po. Sinabi niya na tahasan na illegal ang pag-aresto kay Duterte. Maaring legal ang warrant of arrest na galing sa ICC, pero illegal ang pagka-aresto kay Duterte. Kasi kung ako naman tanongin nyo, nilabag po ang ating konstitusyon na nag-uutos lahat may due process. Kahit akusado, kahit sino, kahit marami pa siyang pinatay, hindi mo siya pwedeng patayin. Ang nakikita ko rito, namamayanin lang sa mga utak at isip na mga kontra Duterte, mga anti-DDS, na total marami naman siyang pinatay, na wala na sa kanilang wisyo, sa kanilang sentido komon, yung katotohanan na batas pa rin ang mamayani, kahit man malupit ang batas, yan ang batas. Kung sa Latin, sinasabi niya na dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. So yan po ang hindi pagsunod sa batas, imbis makatulong sa ginagawa ni BBM sa kanyang mga kandidato, nawasak na ngayon. Yan ang naging resulta. Akala nyo nakalamang kayo. Dinidipinsahan yung aresto. Oo, sabihin ni Remulla. First impression, nagtatago ka sa likod ng first impression, Boying Remulla. Actually, it does not need to be a first impression of case. Remulla, kahit sino abogado tanungin mo, kapag malabo ang batas, kung may kapangyarihan ka gagawin ng isang bagay o hindi, iresolba mo yan, doon ka pumili sa hindi ka kumukontra. You have forgotten, Mr. Remulla, that power is not presumed. Ang power ay hindi mo mapapaglagay-lagay lamang. Palagay ko, meron akong power. Hindi po pwede yan. Power cannot be presumed. It must be expressly given by the law. Dapat ibigay yan ng klaro ng batas. So, ang pag-power mo sa pagpatlipad kay Duterte papunta sa International Criminal Court, wala pong batas na sasabi na direkta mo siya papuntahin doon. Sinasandalan ninyo Section 17, Article Republic Act 9851. Nagsasabi po niya sa Tagalog pa, kung may investigasyon na nangyayari sa mga international tribunal o ibang bansa, maari ang bansa natin na magparaya at hindi na mag-imbestiga. At kung ang isang akusado sa mga krimen na kagaya sa war crimes, krimen sa crime against humanity at krimen sa genocide, pwedeng isurrender ng Pilipinas ang isang akusado kapag nahuli siya. Hindi na hanapin mo, hulihin mo. Ibig sabihin, hindi ka naman pwede manghuli na walang warrant of arrest. Mr. Remulla, remember, halimbawa, kung hindi nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC, huli niyo ba si Duterte? Simple, klarong-klaro, hindi. Tapos nagpalabas ang ICC ng warrant of arrest, hinuli nyo, ginawa ninyo. Pero, ang argumento nyo, wala na tayo sa ICC, kaya wala kayong karapatan ipatupad ang warrant of arrest ng ICC. Kung sinasabi nyo, pinipilit nyo na
yan ay wala na tayo sa ICC. Bakit nyo pa pinatupad? At kung pinatupad mo man, pwede gagawin. Pwede. Kaya lang, kung inaresto nyo, doon na tayo inaresto nyo. Hindi nyo pwedeng ibigay karga kagad sa aeroplano, ipadala doon. Kasi katwiran nyo, Section 17, Republic Act 9851, yun ang pangalawang katwiran nyo nung nabuking kayo sa unang katwiran na hindi mag-apply ang Article 59 ng Rome Statute na yan ang nagpapagalaw sa International Criminal Court. Ulitin ko lang, ang sinasabi ng Section 17, kung may treaty ka sa ibang bansa, o di kaya sa International Tribunal, ay pwede mong ilipad si Duterte doon. Kung may treaty. At meron kang pumirma pa tayo Pilipinas. Isa ngayon, hinuli niyo si Duterte nang dahil sa ICC na warrant of arrest. Tanong, may treaty pa ba tayo sa ICC? Di ba wala na? Kumalas na kayo. So, hindi niyo pwede maitapon si Duterte doon. Bagkos, babalik kayo kung ginalang niyo ang warrant of arrest ng ICC dahil sa tinatag na residual obligation na magkipagtulungan tayo dahil nakalagay po sa Article 127 ng Rome Statute, Paragraph 2, na nagsasabi na kung meron pa tayong obligasyon na makipagtulungan sa ICC sa mga bagay na under consideration ng ICC nung panahon na kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. So ngayon, kahit sabihin natin na meron kasapi, so ginalang ninyo ang warrant of arrest dahil dun sa Article 127. Ang ginawa naman ninyo, pagdating naman sa Article 59 na nag-uutos na bawat mag-aresto sa kung sino man na pinapa-aresto ng ICC, ay dapat idaan nyo sa inyong korte, sa lokal na korte. Ang wordings na ginamit, the accused person or the arrested person must be brought to the competent judicial authority. Ang ginawa nyong competent judicial authority ang DOJ. Napakabastos. Isa lang talagang feeling ni igibig nyo mangyari. Wala kayong inclination na igalang batas. Wala kayong klarong kapangyarihan na gaganon, diretsohin nyo, ilipad si Duterte. So kung walang klarong kapangyarihan, the rule of the game is, in this country and in the rest of the world, power is not presumed. Tanungin mo kahit sinong abogado. You cannot presume that you have that power to surrender Duterte when there is no clear-cut statement of a law. Ang sinabi sa Section 17, kung hindi ka klaro kung dapat arestuhin pa ba muna, dapat idan pa ba sa korte, hindi klaro. And by the rule of the game that it should be clear, dapat sinunod nyo. Kaya, ito, ipatugtog ko muna, ipasiyo ko sa inyo ang sinabi ni dating Justice Adolfo Ascona. Even after withdrawal, question therefore is whether or not. Ulitin ko. And so therefore, I believe we have residual obligations even after withdrawal. Question therefore is whether or not the warrant of arrest issued by the ICC after our withdrawal is something we have to cooperate with. Under 127 paragraph 2, in my view, yes. And therefore, in my view, the warrant of arrest is legal. However, I believe that the surrender is not, because the surrender must be pursuant to a treaty. And therefore, our own law, Section 17 of Republic Act 9851, brought back the Statute of Rome, even after withdrawal, because it requires that a surrender must be pursuant to the applicable treaty. And therefore, in this case, the applicable treaty remains the Statute of Rome. And thus, we have to follow Article 59 of the Statute of Rome, which requires that the custodial state, namely the Philippines, must first bring the arrested person to a local court to determine two things: whether or not the person is really the one named in the warrant, second, whether or not the person has been informed of the charges against him or her. This was not done. Therefore, there was, in my view, a violation in the act of surrender. Okay, klaro, a violation in the act of surrender. Maaaring sabihin ko lang muna si LB Del Socorro. Sabi niya, nirespeto ba ni Duterte ang batas sa pagpatay ng mga... Klaro, doon ako na walang respective binigay sa mga namatay. Hindi naman issue yan. But then, bawal din po sa batas na yung kriminal, kapag hinuli mo, ay patayin mo na lang. Obserban mo proseso.
Pag mag-arrest ka, dahil babasahan mo pa rin siya ng tinatawag na Miranda rights. Ano yon sa ilalim na Republic Act 436? Basahan mo lahat ng inaresto mo, kung kidnapper ba niyan, kung rapist ba niyan, lahat-lahat, basahan mo pa rin siya ng tinatawag na Miranda rights. Ano yon? May karapatan kang manahimik, may karapatan kang kumuha ng abogado, at kung hindi mo kaya, ikaw ay bibigyan ng estado ng abogado. Klaro yun, di ba? So dapat, kahit anong klaseng kriminal pa yan, respetuhin natin ang karapatan niya sa ilalim ng batas na binigay. Kasi kung gano'n ang ginagawa natin, sabi ni LBD Socorro, okay, sinasabi niya na hindi daw nagre-respeto ng batas si Duterte. Noon, marami siyang pinatay. Okay? So ngayon, paano naman? Matanong kita, LBD Socorro. Matanong kita. Halimbawa, mali yan, hindi pala totoo yan. Ano mangyari? Kawawa na lang ang tao, pinatay mo na. Iyan po ang beauty, ang kagandahan ng ating batas. Tinitingnan ang lahat. Siyempre, akusasyon pa lang yan. Hindi naman natin nakita talaga na si Duterte mismo pumatay sa 30,000 ay kung 30,000 yun. Mga pulis ang pumatay. Klaro yan. So, ang tanong na lang dyan is, yung mga pulis ba yun? May sugo ba yung galing kay Duterte? Yan na lang ano. Ibig sabihin, ang puntos ko dito, LV del Socorro, yan po ang dahilan, dahil wala kasiguruhan ang lahat. Yan ang dahilan kung bakit ang batas ay may respeto sa karapatan ng lahat ng tao, kahit kriminal man. Hindi naman nagsasabi ang ating konstitusyon na ang batas ay para sa hindi kriminal lamang. Ganun po yan. So we have to understand the law. That is the law and we have to follow it. Kaya kita nyo, kayo, galit kayo kasi galit kayo kay Duterte. Ako, neutral lang ako. Yung iba, marami. So ano na ngayon nangyari? Ginawa ni Bongbong yun, bawal sa batas yun. Ginawa ni Remulla, bawal sa batas yun. Na-direksyon lang, wala kayong klarong kapangyarihan. Pwede ba lang gawin ng isang bagay kung may klarong-klaro kang kapangyarihan? Tandaan mo yan. Power is not presumed. Ganun lang ho, kasimple yan. Tanong nyo sa lahat ng abogado. Tapos natanong din sa bakit yung ibang abogado ay legal. Mali po ang ibang abogado. I will tell you, mali po sila. Over my dead body, they will never be right in doing that. Kahit sino pong akusado, dapat irespeto mo yung karapatan niya at dalhin sa korte. Ganun lamang po. At saka inuutos mo sa Section 2, Article 3 ng ating Constitution na sinasabi na warrant of arrest shall issue only upon probable cause determined personally by the judge natin. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Yan, sinautos ng konstitusyon natin yan. Hindi mo pwede mababali yan. Okay? So, ibig sabihin, sa mata natin, kung hindi natin nila kinilala yung ICC, hindi nila pwede implement ang warrant of arrest. Pero kung kinikilala mo, pwede mong implement. Ganun lang ako kasimple. Eh, bakit sinasabi na hindi implement? Tapos, hindi nila kinikilala ang ICC, tapos in-implement nila. Well, sa atin, sa inyo, na mga nakakampi, sa mga biktima, talagang pumapalakpak. Hindi na aminin natin pumapalakpak. Kagaya kay Ronald Llamas, pumapalakpak yun. Oh, Ronald, magkaiba, marami. Pumapalakpak yan. Nawala na sa sense nila yung justice. Ang justice kasi, due process. Nakalimutan na nila kasi nangigibabaw ang emosyon. Kasi galit ka, patayin mo. Galit ka, Duterte, patayin mo. Is it correct? Ngayon, ganun ang argumento nila. Tanong, tama bang argumento nila? Sagot. Ito ang sagot. Ha? Ang survey ang sagot. Tumaas ng bigla ang trust rating ni Sara Duterte. Tumaas po. Naging 61%, tapos 59% ang approval rating. Tapos si Bongbong naman bumagsak. Bumagsak yun sapagkat mas marami sa ating Pilipino ang hindi konforme sa ginawa nila. Okay yan, pinapalakpakan ni LB del Socorro yan. Pero yung ibang Pilipino na kapwa natin, okay ba sa kanila yon? Tandaan mo, hindi lang ikaw Pilipino, hindi lang ako. Marami tayo. May tinatawag na tayong bobotante. Di ba? So, ibig sabihin, the rule of the game is, kung ikaw presidente, huwag ka manapak ng hindi presidente. Kasi kung hindi man lang nanapak si Marcos, kita mo, pati kapatid niya, si Amy, iniwan siya. Kasi alam ni Amy ang nangyayari.
At the only way para maisalba ni Amy ang lahing Marcos ay kumontra siya sa ginagawa ng kanyang kapatid. Klaro-klaro naman na hindi nyo nirespeto. Huwag nyo respetuhin si Duterte. Okay lang sa akin yan. Pero huwag yung insultuhin ang batas natin na nagsasabi na kahit sinong arestuhin mo, dapat iproseso mo. Igalang mo ating korte. Yan ang utos ng ating konstitusyon. So ito, ipa-remind ko sa inyo yung ginawa ni i-play natin. Yung ginawa nila ni Nick Torre. Kababae ko si Nick Torre pero hindi conforme sa ginagawa niya. Ito. Give me yung plano lang, plano. Wala sir, salubungin lang namin sir. Yung warrant, sir, si Sir Hindi sir, Gio. may taga-PCTC. May Ah. taga-Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, sir? Yes sir, yes. Kumusta ka, sir? Hindi mo pwede. Sige, sir. Warrant. So, you will just have to pay. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal, I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you. That is a serious illegal detention. Former President Rodrigo Duterte cries out illegal detention at Villamor Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. For and against you in the court of law. And I want to ask you sir if you understand this rights. I was coming from you, very clear. Now that we're asking sir for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. Buhay sir. Ayan, no? Napansin mo lang, accusation ng kababayan ko, si Nick Torre. Tingnan mo ginano niya sa ulo si Attorney Salvador Medialde. Ulitin natin. Tingnan mo. Oh. Tama ba yun? Tama ba yun? Anong klase ng inihineral yan? This is a police operation. Hindi ko naman sir. Ulitin natin ito sir. Sandali mo na. Square one. The hearing is saying, I place the former president under arrest. The issue sir is for you to choose 3 people from the company PRP. May pass dyan. And you will Private flight from. So we need to know when you're bringing our president. Sir, we need to know, please, information where you are bringing. wala sa pig request. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Ay na, in-invoke niya ni Atty. Delgra. Boses ni Atty. Delgra yun. Yung Article 59 na nag-uutos, Article 59 yun ng Rome Statute, na nag-uutos na pag-aristo sa kay Duterte, dapat dalhin yan sa korte na pisis pinakamalapit ang Pasay. Dapat dalhin nyo sa korte at hindi nyo sinunod. Bagkos ay si Atty. Delgra ay hinatak pa ni Nick Torre. Yan, tingnan mo si Nick Torre lumalapit. The right to counsel is something that has to be observed. Wala na siyang ang argumento dito, the right to counsel ay wala na. Hindi na nirespeto ni Nick Torre. O, hinatak niya, oh. Hinatak niya.
let me just remind all lawyers who are listening to me now. Lahat po ng hindi abogado na nakikinig sa akin dito ngayon. Lahat po ng mga professional na nakikinig sa akin ngayon. Yung ginawa ni General Torre na pagpusas kay Attorney Salvador Medialdia at saka paghatak at aristuhin niya sana si Attorney Delgra, yan po ay direct assault. It is direct assault if you prohibit or prevent a lawyer from performing his job. And by arresting them and by pulling them off the place, you are preventing them from fulfilling their official duty as a lawyer of the accused. You must remember that. Hindi lang ako, nagtataka na lang ako bakit si Delgra at saka si Medialdia ay hindi pa rin nagsampa ng kasong assault laban kay Torre. Sila lang may karapatan magsampa ng kaso na kasi sila lang po ang apektado. Okay? So ipagpatuloy po natin. Ang nais ko lang dito is I just want to remind, baka nakalimutan na niyo, alam ng mga abogado ito na direct assault yung ginawa ni Torre. Dapat ikulong siya sa pag-direct assault at tatanggalin siya sa pagkapulis. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Katanungan. Kayo, nandito lang kayo natin. Ito, tanungin kita, anong kasalanan ko? Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Kung maniwala ka, hihilahin. Tama, hilahin ko yan. Pero hihilahin. Bastos na general to. Hilahin ko yan, hinahin ko yan. You don't know how to respect the rights of the accused that you're arresting. You have to kill me to bring me to jail. Okay mo? Ang tinutulak. Anyway, bodyguard lang naman ni Duterte yun. Wala po lang, okay lang yun. Walang problema yun. Anak mo, pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. sinipili mo pinapasok. Yes, sir. Nakita, inamin ni Nick Torre, ha? Hinihingi ni Duterte na ang anak niya bilang abogado niya rin, papasukin. Sinabi ni Nick Torre, hindi daw niya papasukin. Anong klaseng... Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can, so, 3 counts na. 3 counts na direct assault. Ang ginawa mo do Nick Torre. they can visit you at your detention center, sir. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base ngayon. Saan ka ba naman nakahanap ng military air base na chief PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. But you're the second highest official dito sa ating bansa. Pero parang pamumulitika po ito. Patingin niyo. Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. So, klaro-klaro yan, ha? Ngayon, marami nang natutuwa, pumapalakpak sa sa gawa ng ganun kay Duterte. Pero hindi nila alam, mas marami ang hindi natutuwa. Sa totoo lang, maraming mga dating anti-Duterte ay naging pro-Duterte nang dahil sa ginawa nila. Ayan. Ibinaba na siya sa bus, dadalhin siya sa aeroplano. Nakatingin si Duterte sa mga pulis. Ang mga iba doon nag-aabot ng kanilang kamay. Ayan na siya, kinarga sa aeroplano. Hindi siya dinala sa korte.
So, ladies and gentlemen, this is not to say anything but only to recognize the reality. Ito po ang nangyayari. So, ito yung balita na ilalabas natin. Ay ito pong balita na ang katotohanan ay mas maraming Pilipino ang nagalit sa ginawa ni Bongbong Marcos. Siya lang naman ang utak ng lahat nun, wala nang iba. Kita mo, pati kapatid niya ay hindi gusto sa ginawa niya. So, ano ngayon ang nangyari? Tanggalin muna natin dyan. So, ito pa, ilalagay natin, ito yung survey na nangyari. Nang dahil dyan, nagsalita ang mas maraming Pilipino na bumagsak na ang trust rating ni Bongbong Marcos. Kaya po, yan ang dahilan kung bakit ko man nasasabi na ang nagpabagsak kay Mr. Bongbong Marcos ay ang pag-aresto niya na mali sa kay Duterte. So tingnan nyo. Palaki natin. Yan ang approval rating nitong Marso after the arrest dyan, naging 25. Nanggagaling yan sa dati na mas malaki. At undecided 22% at disapproval rating niya tumaas mahigit sa kalahati ang hindi approve kay Bongbong. Kumpara kay Sara, umakyat ng 59% ang approval rating niya. At bumagsak, ang undecided bumaba, at bumagsak ng di tahamak ang disapproval rating niya. Despite the fact na mayroon siyang impeachment, despite the fact na mayroong confidential fund issue laban sa kanya. Nagpapakita lamang po yan na hindi tama yung ginawa ni Bongbong Marcos. Let the people decide. Hindi tayo, hindi ako, hindi ikaw na nakikinig sa akin, o kung sino pa man, dapat pangkalahatan sa atin. Si Escudero bumagsak din. Kasi hunyango ito pula-puti itong taong ito tapos si Martin Romualdez bumagsak napako sa napakababang rating na 14%. At umakyat pa ang disapproval rating niya. So, iyan po ang nangyari. Makikita mo rin ang simpatiya, sympathy surge ang tawag doon. Sympathy bomb. Tawagin ko sympathy bomb. Bakit? Ito si Bongo, sumirit ng husto sa survey. Kita niyo naman. So, sumirit siya sa survey, naging number 1 siya. Ang score niya ay mataas. Di ba? Ngayon, umakyat din si De La Rosa Bato, naging number 3. Yan po ang mga indikasyon na ang mga tao ay nagalit ng dahil sa pag-aresto kay Duterte. Akalain mo ba naman ni Philip Salvador, umakyat pa, naging 11, saka si Marcoleta, pumasok sila sa top 12. Tapos, pag tiningnan mo, ang mga PDP boys na iba ay umakyat rin, dumidikit. At tingnan natin ang kasunod na survey yan dahil sa pagdesisyon ni Amy Marcos na kumampi kay Sara Duterte. Makikita mo kung ano ang epekto kay Amy Marcos. Sigurado ako tataas na si Amy Marcos niyan. Mananalo na yan. Dati labas na siya. O ito ikuha ko nito yung sa report ng Inquirer. Share screen ko yung Inquirer report. Basahin natin ang report sa Inquirer. Ito. Marcos approval trust ratings fall. Sara Duterte's numbers rise. Basahin natin. President Bongbong Marcos Jr.'s approval and trust ratings suffered a major decline. Grabe, major decline. Pagbabagsak ni itong March. On the other hand, only Vice President Sara Duterte saw an improvement in performance rating among the 4 highest-ranking officials in the country. These are the results of the latest poll conducted by Pulse Asia Research Incorporated.
In its ulat ng Bayan survey conducted in March 2025, Pulse said Marcos approval rating fell by 17% from 42. So dati pa na siyang 42% noong February 25, nung hindi pa na-aresto si Duterte. Pulse said Duterte is the only top official who showed an improvement in her performance ratings, rising by 7% from 52% in February 2025 to 59% in March 2025. In contrast, President Bongbong Marcos and Senate President Chis Escudero experienced notable drops in their respective public approval ratings, along with increases in their disapproval scores, said Pulse Asia. A quick look at the data released by Pulse on Wednesday shows the following. President Marcos, 25% approval, 53% disapproval. Mahigit sa kalahati na tao ang disapprove. 22% undecided. Vice President Sara Duterte, 59% approval. Halos 60% yan, ha? 16% disapproval. Bumagsak ang disapproval. 25% undecided. Senate President Escudero, 39% approval, 18% disapproval, 44% undecided. House Speaker Martin Romualdez, 14% approval, 54% disapproval, 31% undecided. Apart from Marcos, Pulse said Escudero's approval rating declined by 8 percentage points. So, kung 8, dati ay 39 plus 8, 47% pala dati si Escudero. Bumagsak siya, naging 39 na lang. Meanwhile, Romualdez's approval ratings remained unchanged, but there's also a huge climb in his disapproval. Mas lalong dumami disgusto kay Tambaluslos, which was only at 14% in February and 54% in March. When it comes to trust ratings, Pulse said Marcos only garnered a 25% trust rating from the respondents, while 61% expressed trust in Sara Duterte. Pulse noted that Marcos' trust rating declined significantly from 42% in February to 25% in March, while his distrust rating rose from 32% to 54%. Grabe, dumami ang disgusto sa iyo, Mr. Bongbong. Duterte's trust rating, on the other hand, rose by 8% points from 53% in February to 61% in March. Senate President Chis Escudero's trust rating likewise declined from 47 to 38 in March. This is also accompanied by a rise in distrust from 14% to 20%. So malami ng disgusto kay, dumadaming disgusto kay Chis Escudero. Pulse did not provide comparative data for Romualdez's trust ratings in February and March, but it did note that House Speaker is distrusted by a majority of Filipinos, or 50%, 57% pala. This number is 15% points higher than his distrust rating in February, which was 42%. So see, that's how it is now. Hindi tayo magsasaga. Kahit sabihin natin, hindi ako ang magdidesisyon kung tama o mali ang pag-aresto. Let the people decide kung tama ang pag-aresto o hindi. On the other hand, si Bongo ay umaakit. O, ikaw natin ang Bongo. Ibig sabihin, mga kakampi ni Duterte na umaakit sa survey, ibig sabihin, galit sila sa pag-aresto kay Duterte. O ito, titingnan natin ang report. Istorya ito ng Daily Tribune. Bongo leads latest Pulse Asia senatorial preference. Okay. Senator Bongo is the top senatorial preference in the latest Pulse Asia pre-electoral survey, overtaking the top spot from AXI-IS party list Representative Erwin Tulfo. According to the polling firm, Go will be the top senator if election was conducted from 20 to 26 February, the survey period. Out of 63 senatorial candidates, 13 have a statistical chance of winning, with Senator Christopher Go and AXI-IS party list kong Erwin Tulfo sharing the first and second. Okay. So, iyan po ang technicality. So, number 3, umakit na rin sila mga, nakita nyo na kanina sa survey na umakit na marami. So, that means ay, anong gagawin natin? Tingnan naman natin ngayon ang explanation. Ngayon,
ibig sabihin gala, tamang-tama yung advertisement ni Amy Marcos na itim. Anong itim? In thy trust, Amy Marcos. Nakalagay doon ng itim na nakalagay na masama ang nagiging pagtakbo ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Okay Number 1 na issue kung bakit bumagsak siya ay Duterte arrest. Kung hindi niya aresto, ay hindi babagsak ng ganun ang rating ni Bongbong Marcos. Tandaan natin na bago ang aresto, marami na ring issue sa ayuda. Marami na ring issue sa kidnapping. Marami na ring issue sa kakurakutan mga pang nakaw ng PhilHealth na pundo na 19 billion at pagnakaw ng 117 billion doon sa PDIC at ilipat na kung saan-saan ng pundo na gusto nila. Pero hindi pa rin bumagsak ang rating ni Marcos. Meron pang tanongin mo sino kay sino talamak na pong bintahan sa ating lugar. Pagbentahan ng mga droga. At saka yung presyo ng bigas hindi bumabagsak. Habang si Bongbong Marcos ay bumabagsak, ang presyo ng bigas ay hindi bumabagsak. So with this, Holy Week naman ngayon para sa mga Kristiyano, mga kapatid ko mga Muslim, intindihin mo na lang kami ng mga Kristiyano at tinitingnan namin ito na isang napakabanal na linggo para sa amin. Alam mo, mai-share ko lang sa mga kapwa ko mga Kristiyano. Sinabi sa akin ng roommate ko for 3 years, katabi ko katabi kami sa kama. Si Alexander Muhammad, engineer ng MMDA. Nagsasabi pa niyan sa Quran, kilala si Jesus Christ na isa sa Quran. According to the Quran, si Jesus Christ ay hindi napako sa krus. Ang pinako po sa krus ay si Judas. Kasi po, kinikilala sa Quran na si Jesus Christ na bilang second to the last prophet. Kasi ang last prophet sa Quran ay si Muhammad. So ngayon, si Jesus Christ, may kapangyarihan siya, binigyan siya ni Allah ng kapangyarihan na magpalit-palit din ng mukha. So, ang mukha ni Jesus Christ, according to the Quran, ay nilipat sa mukha ni Judas. Kaya yung pinako sa cross ay si Judas, hindi si Jesus Christ. Well, that is only according to my very close friend. Parang kapatid ko na rin siya. No, magkakapatid kami magturingan, pero sa fraternity, apo siya. Ako naman, Alpha Cosine Theta. Ganun po ang aming samahan doon sa Mindanao State University sa Marawi. So, kaya sinishare ko lang ito sa mga kapatid ko mga Kristiyano that let us repent kung may mga kasalanan tayo at let us learn to recognize the rights of the people, the rights of others with respect to the law. Kasi ang mga tao ay binuo din ng Diyos kaya tinatawag na Vox Populi, Vox Dei. Ang boses ng tao ay boses din ng Diyos. Kaya sinasabi natin, ini-emphasize ko ito, na kahit ang nakaharap niyo pa ay rapist o kung ano, may karapatan din po sila sa ilalim ng batas. Kaya sa mga na galit kay Duterte, naintindihan ko galit ninyo. Let us wait for the trial to proceed. Pero yung pag-aresto po ay sadyang pinatayuan, pinanindigan ko yan ng maling-mali. Kasi hindi si Duterte ininsulto doon. Numero 1, ang numero 1 iniinsulto doon ay ang ating konstitusyon na nagsasabi that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Dapat idinaan nila sa due process si Duterte. Pag-aresto nila, hindi na itatapon lang doon. Okay? Siguro hanggang dyan lang muna tayo. At very clear naman. So, ang aking tingin dyan ay tama ang tinatahak na pagpili ni Amy Marcos sa kanyang kapalaran. Ang pumanig kay Sara Duterte. At iniwan niya si kapatid niya sa BBM. At tama rin ang tinatahak na landas nitong si Manny Villar para sa kanyang anak na si Camille Villar. At tinanggap niya ng buong buo yung endorsement ni Sara Duterte. Ngayon, tatapatin ko rin kayo, napakarami po sa aking nabasa
sa aking mga narinig sa mga vlog, ayaw na bumuto kay Villar at saka kay tawag na kay Amy Mangga. Bakit? Kung ano man ang dahilan, napakalalim ang dahilan. Pero dahil inendorso siya ni Sara, marami po mga didiis na magbabagong isip at hindi lamang po yung Duterte ang iboboto nila, ang panghuli lang kasi si Dr. Mata, kundi pati si Amy, malamang pati si Camille Villar iboboto nila. Let's talking about politics. Sa akin naman, iba naman ang aking iboboto. Doon pa rin ako stick pa rin ako sa mga pagbabago. Kung gusto mo totoong pagbabago, yung kandidatong bago ang ating iboboto. At dyan, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.